aming mga taga-subaybay. Ito pa rin ang inyong programa, Puntahan at Kapitan sa Lions Den. Ako po ang lingkod, Jonathan Medina Rayos. At ako naman po si Gladys Rodela. Siyempre, ngayon na ang 5th episode ng ating programa. Dati-dati pinag-uusapan pa lang natin ang programang hindi maalaman kung kailan uumpisahan. Pero ngayon ay nasa 5th episode na tayo. At siyempre pa, kundi ang ating buhay-buhay, kaganapan sa ating kapaligiran, kung ano ang mga kaganapan sa ating lipunan, may kaugnayan sa buhay ng tao. At syempre, ang mga pangyayaring yan ay laging nakakonekta doon sa 5 global causes ng Lions Club International. Yun ang dahilan kung bakit katuwang ng Balikas News Network ang Batangas Crown Lions Club sa programang ito. Kaya tayo naririto sa Lions Den. At ngayong gabi, mapalad tayo. Lalo tayo naging mapalad sa programa sapagkat makakasama natin sa ating talakayan, sa ating huntahan ngayon, ang dalawang magigiting na mga haligi. Dati, pag sinabi mo haligi, mga lalaki lang. Pero ang ating mga kasamang haligi na naririto ay babaeng haligi. Haligi ng Batangas Crown Lions Club. Uunahin ko ang nasa kabila, ang ating charter president, Maria Estrella Recto, 5 PMJF. Magandang gabi po. Magandang gabi Tita po. Ethel. Ang inyong gripo. Apo. Good evening, Apo. everybody. Yes. At syempre pa ang isa sa past president ng club, past zone chair, past region chair, at second century ambassador ng Batangas Crown Lions Club, Tita Auring Rialon. Magandang gabi po. Yun. Nagagalak po namin na kami maging inyong panauhin. Magandang gabi. Alam mo, Gads, sa Lions International, Lions Club International, may mapapansin ka, bakit ba may mga PMJF nakadugtong yung mga pangalan? Oo. Sapagkat ibig sabihin, hindi lang sila ordinaryong miyembro. Okay. Ibig sabihin, nagbigay pa sila ng dagdag na serbisyo o dagdag na abuloy, donasyon para lalo pang lumawak ang mga serbisyo ng club, ng Lions Club, at yun ay bilang pakikiisa. Kaya sabi nga may F sa dulo, fellow, pagiging fellow, kabahagi. Oo, kaisa. kabalaybay, Kabalaybay. hanay ka ng kumbaga isa sa mga sundalo ka ng tagapagtatag ng Lions Club na wala't iba kundi si Melvin Jones. Kaya pag ikaw ay Melvin Jones Fellow, ibig sabihin ikaw hindi ka ordinaryong miyembro. Lalo na kung ikaw isang progressive Melvin Jones Fellow, kaya may PMJF. Ako MJF. Si Second Century Ambassador ay PMJF. At ang ating charter president is 5 times na progressive Melvin Jones Fellow, kaya siya ay 5 PMJF. Yun. Ibig sabihin ay napakahaba na po ng inyong serbisyo, hindi lamang sa Lions Club, kundi maging sa ating mga kababayan. Yes. Dahil yung mga programa na siniservisyohan natin, yung ating mga kababayan, sabi nga hindi ka kasi pag ikaw ay naging miyembro ng asosasyon o ng club, ibig sabihin ikaw ay naglalaan ng iyong sarili, ng iyong kakayahan, abilidad, resources, nagsishare ka para sa mga serbisyo na pantulong sa ating mga kababayan, lalo na sa mga higit na nangangailangan. Pag ikaw ay naging isang Melvin Jones Fellow, ibig sabihin mas dinagdagan mo pa, itinataas mo pa yung level ng iyong pagdodonasyon o pagsiserbisyo. Kaya nga sabi nga ni Saint Teresa of ni Mother Teresa of Calcutta. Mother Teresa of Calcutta. Kapag daw ikaw ay nagbibigay ng labis, yung labis sa iyo, yung hindi mo ba ganong kumbaga nangunguha ka lang sa iyong bahay o sa iyong buhay, nagbibigay ka ng hindi mo kailangan. Hindi daw yun ang esensya ng pagbibigay. Kasi para ka lang nagtatapon, nag-aalis ng hindi mo kailangan. Ang tunay daw na pagbibigay ay yung parang nakakakurit sa iyo. Yung hindi lang yung
hindi mo kailangan ng ibinibigay, kundi binabawasan mo yung ganang iyo. At yun ang dahilan kung bakit sila naririto. Gaano kalaki yung kanilang iniaambag sa simula ng magsimula itong Batangas Crown Lions Club. Tayo ay makikikumusta sa ating charter president. Paano nga po, Tita Ethel, nagsimula? Bakit nyo naisipan na magsimula yung Batangas Crown Lions Club? Mahabang kwento kasi noong araw ako ay Lioness sa Batangas Lions Club, yung host club ng Batangas City. Yun ang isa sa pinakamatatag na Lions Club dito sa Batangas. Noong araw ako ay Lioness. Ang ibig sabihin, hindi kami Lions. Asawa lang kami ng Lions. Ayun. At pagka-meeting ng mga Lions, hindi kami laging kasama. Kung kailangan, makikita ko lang sa invitation na may naka-check na isasama ang Lioness. Kami kasama. So, Kumbaga, parang saling-pusa lang po kayo dati. Hindi automatic na Oo, ikikabilang. kasi malimit doon, may for the boys. Ayan, nakikita ko pag may check, ay magbihis at ikaw isasama ko. Tapos, tagapagtimpla kami ng kape. Yan, ang role namin na tuwing may mga project sila, kami background lang. Kumbaga, ang Lioness po ay ang alalay ng Panday. Parang Kasi ang Lions ay masculine organization. Kaya Brother Lions ang laging sinasabi. Ngayon, nung mga early 90s, nagkaroon ng Lioness Conversion Program. Ay ako yung mahilig magbasa. Sabi ko doon sa husband ko, naku, pwede na pala kaming magtatag kasi ang Lioness pala ay Lions na. Sabi, pambihira naman kayo, ayaw pumayag ng iba kasi alam niyo ang mga Batanggenyo talagang sila ang mga barako. Mga barako, laging gusto sila ang So, ang mga barakong Leon ay magkakaroon ng counterpart, Oo. parang ayaw. Maraming oppositor. Pero may 5 na hindi ko malilimutan. 5 o 6 na member noon. Sina Tito Joe Tolentino, si Judge Banaag, si Tito Romy Di Makuha, yang husband ko, si Dr. Sales, at saka si Dr. Marcial. Yung mga yan ang Roger. nag-support sa amin. Sige, at saka yung naging district governor na si Del Masigla ang naging guiding lion namin. Yun ang first district governor ng A2 from Batangas Lions Club. So, inutusan niya ako mag-imbita ng yung Lioness Conversion Program. Ina-allowed na ang mga babae maging lions, pero masculine pa rin organization. Brother Lions pa rin Brother ang tawag Lions. sa amin. Kahit ikaw ay babae, Oo, Brother Lions ka pa Oo. rin. Hindi ka pwedeng sabihing Sister Lion. Yes. Oo. So, anong nangyari po ay parang nabuksan ang pinto ng Lions Club International para tanggapin ang mga kababaihan na maging regular member at par with the males. Diba? Yes. Yun. Oo. At isa sa inyong nabiyabit, sa inyong nakumbinsin na samahan kayo ay walang iba kundi ang ating kaibigan ko noon, kaibigan, na matalik ay si Second Century Ambassador Aurora Rialon. Kasi nung araw ay magkakaibigan na kami, naggawa ako ng 100 letters. Kasama ang mga Lioness. Marami sa Lioness hindi pinayagan ng mga asawa. Ngayon, ang marami kong nakuha, yung mga galing sa cross-section ng Batangas City. So, isa na si Brother Lion, Aurora Rialon, na nag-signify ng intention nung magkaroon kami ng indoctrination. Ibig sabihin, makilala nila ang Lions kasi ako, 1978 pa, Lioness na ako, alam ko na ang Lions. Kaya, dahil diyan, 31 yung napili out of 100 na tinawag ko. Sabi nga ay marami ang tinawag, kukontento pero mo kun. ang napili ay ilan lang. So, yun ang nagsimula ng charter ng Batangas Crown. Yun. Kayo naman po, Tita yung inyong, anong kumumbinsit sa inyo? Bukod sa kumare, kasamahan sa realtors, kasamahan sa, kumbaga business associate o ano pa,
ano pa yung mismong kumbaga kumumbinsi sa inyo na tanggapin yung alok ni Charter President na sumama kayo dun sa pagsisimula sa pagcha-charter noong Batangas Crown Lions Club? Isa na kumumbinsi sa akin ay upang maibalik ko ang being tunay na Batanggenya. Kasi ang nanay at tatay ko ay mismong Tagalubo, Batangas. Tapos nag-migrate kami ng Mindoro, doon ako inianak. And then 1982, nabalik ulit ako dito sa Batangas. At marami kong naging kaibigan. Nung balik kong iyon, isa na si Charter President Ethel na naging kaibigan ko sa industry, sa hanap buhay. Parang at foreigner pa noon. Parang ako'y foreigner pa dito sa Batangas. Balikbayan. And then nung Yung pala balik Luzon. overseas ako. Overseas ako. Ay balik bayan ako ng Batangas. So, yung time na yon, yun ang isang matinding dahilan kung bakit gusto kong ma-involve dito sa ating bayan, sa ating city. At ang padalawa, noong hindi ko pa alam yung mga Lions wala naman akong inattendan Lions. Sa gulang mas Hindi bata. kayo nagiging miyembro ng iba't ibang organisasyon. Sa gulang, sa age, mas bata ako sa kanila. So wala pa akong involvement sa mga asosasyon at although kaibigan ko silang lahat. Nung kami malapit nag-signify ako na ako'y sasama. Magkaroon sila ng indoctrination at si Judge Banaag, Attorney Banaag ang nag-indoctrinate sa amin. Ibig sabihin yung pong indoctrination ipinapaliwanag sa mga prospective members, ano baga ang meron sa Lions Club? Bakit ikaw ay sasali? Ano ang iyong magiging mga obligasyon kung ikaw isasali? Ano ang ini-expect sa iyo bilang miyembro? Yan, mga ganon. So nung nag-indoctrinate siya, hangang-hanga ako. At alam niya lahat ang tungkol sa Lionismo. At talagang yung do and don'ts, sinabi din niya. At kung magiging ka, gaya ng sinabi mo, hindi, sabi ni Mother Teresa, na yung labis lang ang ipamimigay mo. Wala akong labis, kulang yun. Kulang pa. Paano kaya ako mamimigay kung kulang? Mamimigay kung ako ay kulang pa. Yan. Pero inisip ko na yung maliit at malaki na ibibigay mo at bukal sa puso at isipan mo, alam na yun ng Panginoon. Yun ang naging basihan ko upang manindigan. At hanggang ngayon, isa ako sa charter. At ikinagagala ko. Alam niyo po, mga taga-panood sa ating mga sumusubaybay sa ating programa, sa loob ng mahigit 29 na taon, magtatatlumput na tayong taon, ang pong dalawang haliging ito, hindi pa naman nakangain. Tawag doon? Hindi pa nagagato. No. Ay, talaga pong andyan na. At sila po ay, as a backgrounder, sila po ay mga realtor. So, sila bagay maglulupa. Kahit naman ganito may mga hindi pa naman mga nag-aamoy lupa. pero sila po ay mga maglulupa, mga developer. So, at yung kanilang, yun nga, dahil nga sila ay mga maglulupa, marami din silang mga nakakasalamuhang tao, iba't ibang mga profesional ang kanilang nakakaharap. Yung kanilang pagiging mga realtor, naging foundation din ng kanilang serbisyo sa Lionismo. Marami po silang mga kasamahan sa mundo ng realty na nakasama dito sa Lionismo. Kumbaga naengganyo sila dahil nakikita yung kanilang mga ginagawa. Yes, nakikita rin nila na umuunlad, tumutulong ka na, bukod sa pagtulong mo, parang bumabalik sa iyo yung tinutulong. Diba sabi nga niya, paano ako magbibigay ng labis ay kulang pa nga. Ay dati kulang. Abay ngayon ay marami ng labis. Marami ng labis. At hindi lang naman, kumbaga yung hindi siya lang nagbibigay ng hindi niya kailangan, kundi yun nga,
kasama na dahil alam nyo ka po si charter president ay siyempre wala na naman niyang pinalalaking anak. Kumbaga professional na lahat ang kanyang mga anak. Si second century ambassador po ay ang mga anak ay malalaki na din. Hindi nila kinakailangan kumayod ng 8 to 5 para lang sa kanilang mga anak. Dahil sa ngayon, stable sila at bukod sa kanilang pagpapanatili ng stability ng kanilang pamilya, kasama yung kanilang misyon na dumami pa ang kanilang naaambunan, nabibigyan ng tulong, naaabutan ng sabi nga ay pag-alalay, hindi lamang po dito sa lalawigan ng Batangas, sa Mindoro at kung saan-saan pang lugar na naaabot ng galamay ng Batangas Crown Lions Club. Alam niyo po ay ang ating charter president ay amin din minsan tinatawag na Mother Earth. Si Mother Earth. Dahil siya po ay, kung tawagan namin the matriarch ng Batangas Crown Lions Club, family of clubs. Dahil ang atin pong club ay marami nang naging anak na clubs. Bukod po dito sa ating club ay marami pang ibang club na nabuo sa tulong din ng mga miyembro. Isa po doon ang ating isa sa mga past president ay nakapagbuo ng marami pang clubs na mga anak na itinuturing nating anak dahil dito nagmula. Ano-ano po mga clubs ito? Ang unang club na nabuo namin nung unang 10 years, nung 10th anniversary ng Batangas Crown ay ang Rosario Batangas Lions Club. Yun na isa sa ngayon ay progressive club, makapakaktibo. Isa na sa mga kilala na rin club ng A2. Opo. Tapos sumunod doon ay ang Taal Heritage Lions Club. Ngayon, yun namang Taal Heritage, after 5 years, nagkaroon ng mga problema dahil nagkalayo-layo, dahil ng business, oo, ang iba'y namulitika. Kasi non-political, non-social, ay yung iba ay hindi na sila na-motivate dahil inactive dahil may namulitiko. Dito naman sa amin sa Crown, ang mga namumulitiko, hindi namin isinasali sa loob ng yung politics. Walang politics dito. Yung unang-una naming first vice president na nagkandidato ng congresswoman, si Attorney Gigi Berberabe, talagang nag-resign. Oo. Dahil siya nga ang gumawa rin ng Constitution and Bylaws. Siya ang nagtulong noon. Kaya alam niya na hindi pwede ang politiko at hindi pinag-uusapan. Although may mga miyembro tayo na kumbaga nasa larangan ng politika, ay ibig sabihin na po ng ating charter president doon sa hindi namumulitika ay hiwalay ang mundo nila bilang politicians sa kanilang pagiging miyembro. Kumbagay, pagpasok mo sa club, pantay-pantay dito. Politiko, businessman, pare-pareho tayo. Hindi pinag-uusapan dito ang political affiliation. Kaya yung usapin pampolitika kung nabibilang ka sa iba't ibang partido ay labas doon ang club. Hindi yung kasama sa business of the day. Hindi yung kasama sa pinag-uusapan dito sa club. Dahil dito sa club, ang pinag-uusapan ay serbisyo natin. Yung pa pong ibang club natin bukod sa yung sunod nating naging club. Nitong huli, nagkaroon din kami ng Taisan Genesis Lions Club. Opo, Ngayon yun ay baka sakaling mabuhay uli dahil ng si Gelston na anak ng pamangkin noong charter president. Ayun. Na si Dory Villena Purino. Baka sakaling mabubuo ay gagawan daw niya ng paraan, nag-commit sa akin na pagbalik niya ay kanyang kakausapin. Kasi nung araw, yung nag-charter president doon ay nasa BIR. Kaya hindi masyadong nakakapag-meeting. Nakaano siya, examiner ng BIR sa National Office. Oo. Yun, tapos nagtayo din kami ng Marinduque, Marinduque. Ngayon, naging inactive din.
Dahil siyempre po, pagka ang mga miyembro ni Tita Auring. Pagka ang mga miyembro ay napapalayo, medyo mahihirap-hirap mag-meeting. Napakahirap mag-organize talaga kasi yung mag-i-indoctrinate ka, tapos yung aalalayan niyo as guiding lion. 2 years. Hindi lang 2 years. Ang Rosario nga hanggang ngayon, inaalalayan pa namin. Tapos, Mindoro. Ang Mindoro. Yung Mindoro naman, Club Valley yun. Ayun ay napapunta ang sponsorship sa Batangas Lions Club. At ang naging amin ay ang Tanawan City Lions Club. Na ngayon ay isa sa pinaka-active din sa buong distrito. Yes. Ang Tanawan Lions Club. Tapos after Tanawan Lions Club, nagtayo na kami ng yung Mindoro, Pinamalayan. Pinamalayan. At saka yun ang first na nating Zoom dahil pandemic na. Nung pandemic. Zoom. Zoom induction. Sa Zoom nag-induct pero very, very successful. Tapos meron pa tayong Bawan. Yung Bawan Centennial Lions Club, ayan, noong mag-go-governor na si Gobeni, na ang governor noon ay si Marlan Manguba, nakabuo din tayo isang kami club ng Bawan na napakarami din ng member na isa na rin sa pinakamagaling na club sa buong district. Lahat ng club na inianak ng Batangas Crown ay talagang nakakapagmalaki. Naiipagmalaki namin kasi talagang pinapantayan ang aming ginagawa. Tapos nakabuo pa tayo ng ng Ibaan at saka itong San Jose. San Jose Bastion. Oo. San Jose Bastion at tapos itong Western Batangas. Western Batangas Lions Club. So, kung mapapansin po natin, may binabanggit si Charter President kanina na 3 club na naging very challenging sapagkat naging inactive yung Taisan, Taal at saka yung Marinduque. Pero hindi po iyon nakapigil sa courage and the perseverance ng mga namumuno ng Batangas Crown Lions Club para padamihin pa, palawakin pa ang serbisyo ng Lionismo. Kaya ang dami pa ring nabuong clubs. Sa atin pong mga kasamahan sa industriya, sa media at sa ating mga kapatid sa ating iba't ibang komunidad na tumutulong sa pagbuo ng mga Media Citizen Council sa buong Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at pagkakaisa sa gawain ito. Rest assured po na ang PPI at kami na rin po mga naunang bumuo ng aming mga Media Council tutulong po sa mga may gusto pa na bumuo ng ganito ring organisasyon para mapabuti ang trabaho natin sa media at mas mapaganda ang ating relasyon sa ating mga respective communities sa Pilipinas. Again, maraming salamat po at patuloy lamang padayon. Para sa ating mga kasamahan sa pamamahayag, saan mang sulok ng ating kapuluan. Ito ay isang hamon at the same time, isang pag-anyaya sa ating lahat. Tanggapin natin, yakapin natin ang katotohanan, kailangan natin ang magbuo ng isang konsehong katulad nito. Dahil ito ay hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa komunidad na ating pinagsisilbihan. Ang ating ginagawa, maaari sa tingin natin, tama lahat. Pero madalas, nakakalimutan natin, may mga bagay na sa likod ng ating maayos na paglilingkod, may mga bagay pa rin at may mga tao pa rin, may makikita na hindi katanggap-tanggap para sa kanila. Kapag tayo bumuo ng konsehong katulad nito, may mga lugar na pwede dumulog ang sinuman para ilapit ang anumang problema o reklamo laban sa atin. May pagkakataon din naman tayong idepensa ang ating sarili. Sa ganung paraan, ang bawat isa sa atin ay magkakaroon ng maayos na komunikasyon
at masusolusyonan ang anumang problema ang ating kakaharapin para sa isang maayos at responsableng pamamahayag. Kaya ang aking hamon at paanyaya sa ating mga kasamahan, tanggapin natin ang hamong ito na tayo bumuo ng mga Media Citizen Council sa ating mga lugar. Salamat po. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Nickel Asia Corporation. Finance Asia Gold Winner for Basic Materials Company Category, celebrating 15 years of responsible mining. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Shell Filipinas Corporation, kasabay sa pagsulong ng bawat Pilipino. Okay, nagbabalik po ang ating programang Huntahan at Kapihan sa Lions Den. Maraming salamat po sa ating mga tagapagtaguyod ng ating programa katulad ng Nickel Asia Corporation at ang San Miguel Corporation and Shell. So, ngayon po, kanina nababanggit-banggit natin na bukod, although may 3 club na naging challenging at hindi masyado, kumbagay naging inactive, hindi iyon nakapigil sa courage and perseverance ng mga namumuno ng Batangas Crown Lions Club para magbuo pa ng marami pang clubs. Kaya nga ang Bawan po, di ba? Ang Bawan, isa sa kinikilalang club sa District 301A2 sapagkat isa sa napaka-active, ang daming miyembro. Ang kanilang mga miyembro ay napaka-active sa mga programa ng ating distrito. At yun nga, very recently, ang San Jose Bastion at saka ang Western Batangas. So, sa ngayon po, tayo ay patuloy pa sa pagbubuo, di ba ka? Ano po? Oo, patuloy pa tayo sa pagbubuo. At yung 3 inactive, baka sakaling mabubuo ulit. Oo, willing pa rin sila. Naghahanap pa rin sila para makakomplete ng requirement natin. Yes, opo. Sa ganitong di po ba marami na pong naging anak na club ang Batangas Crown? Gaano po ba katagal para mabuo ang isang club at ano po ba yung proseso para po mabuo na mismo yung panibagong club? Depende. Charter President, ano po ang basic? Ang unang gagawin yan ay magkikreate ka ng awareness doon sa mga tao na alam mo na potential na may pagmamahal na maglingkod. Bibigyan mo sila, may mga, sabi nga, may mga suspect na nagiging prospect. Pagkatapos ay ito na nga. So, yun, ang aming basihan ay yung may fit. Yung sinasabing, number 1, siyempre may finances. Opo. May interest at may time. Kaya yung aking ng fit, FIT, yun ang aming pinaka basis kung paano namin pipiliin ang isang mag-member ng club. Ngayon, kagaya ngayon, meron kaming tapos pagka magkakaroon ng organizational meeting. Hindi, kuminsan hindi successful yon. Mga 30, merong 10 lang yung tutuloy. Yung iba, dahil ang kaagaw ay oras. Opo. Hindi daw sa at kumbagay, nahihirapan sila sa commitment. Walang interest. Yun. Yung oras at interest ay palaging yun ang nagiging hamper. Kasi yung finances, palagi yang nandoon sa nagiging prospect. Hindi po ba challenges, lalo na po ngayon, na marami na pong mga clubs na baka po yung iba maraming organization na kinabibilangan na yung iba, hindi po ba challenge sa inyo na makapag-recruit pa ng maaring maging miyembro ng isang club na bubuuin ninyo? Ang nagiging basis ko bilang membership director pa rin ako ay yung walang affiliation sa ibang club kasi ang hinihingi ko, ang hinahanap ko yung loyalty. Kasi kung dito talaga mabibreed, sasabihin ni hybrid na Lions.
Ngayon, kung galing sa ibang club, may comparison. Ngayon, alam ko naman, yung ibang club ay partners din na. Katulad ng Rotary, ng mga Soroptimist, Eagles. Ay, yung mga yan ay partners. Hindi yung competitor. Para sa akin. Opo. Pero ang mas gusto ko na binyagan ay yung talagang pure. Wala pang kinaanibang organisasyon. Mga virgin ang utak sa paglilikod. Yun nga, sabi nga niya, para maiwasan yung makreate sa isipan ng isang prospective member, yung ikaw ay pagsisimula ay magkukumpara ng serbisyo ng galing sa ibang club. Although, may mga nagiging miyembro ang Lions Club na active member ng ibang club, gusto pa nilang lumawak ang kanilang serbisyo, maging mas tumibay yung partnership, o kaya naman ay yung halimbawa ay they become inactive sa isang club na o kaya may mga na-dissolve na club na ganun, so wala na silang outlet para tumulong na pasama sa Lions Club, and they become active members naman ng Lions Club. May mga gayong sitwasyon. At Sometimes naman, although maraming club, maraming clubs, tinitingnan nila yung quality of service. At dito sila pumupunta sa Lions dahil tayo ay direct sa nangangailangan natin. Direct contact tayo sa nangangailangan natin. Sabi nga po, yung At naiiba ang service yun ng Lions. Where there's a need, there is a lion. Oo. At mabilis ang serbisyo ng Lions Club. Nandun kaagad ang mga dahil ano ba yung mga serbisyo na yan? Yung 5 global causes na yan. Pag may sakuna, pag may kalamidad, nadiyan ang Lions. Kaya ang isa sa serbisyo yung disaster preparedness and response. Kaya doon tayo, bumaha, bumagyo, lumindol, pumutok ang bulkan, active ang Lions Club. Taggutom, maraming nagugutom, maraming walang makain, maraming mga community na talagang naghihikahos. Andyan tayo sa ating mga gift giving at hunger. Mabilis mag-response ang Lions Club. At nakatutok din ang international. Ang international sumasagot agad ang international na tumutulong sa atin. Yun ang kagandahan ng Lions Club. Very close ang natin. Yes. Ang international at ang district. Tapos pagdating naman sa kalusugan, andyan ang serbisyo ng Lions Club. At yan nga, pinupuri natin, binabati natin ang ating charter president. Isa sa kanyang project, ngayong Lion Year na ito, nagsimula nung kanyang birthday. Last year. Kumbaga yung kanyang parang instead na isang mas magarbo pang selebrasyon, doon niya inilunsad yung isa niyang project at iyon ay ang pagbuo ng itong waiting area. Yung kumbaga shelter para sa mga cancer warriors dito sa ating Batangas Medical Center. At ngayon po ay malapit na nating inagurahan, i-turn over sa pamunuan ng BAT-MC. Hindi na mababasa ang mga Yes. At saka napakatagal na rin pong idinaraing yun ng ating mga kababayan dahil nandun na nga po yung kanilang pasyente sa loob, pati ba naman yung nagbabantay ay mahihirapan pa sa labas. Oo. At saka doon mismo sa cancer side. Doon sa maraming mga pasyente na nag-aantay doon under mga tents. Yan, oo. So yun ay nakita natin at madaling namang tumugon ang Lions Club sa pangunguna ng ating charter president. Nabuo ang isang shelter na doon makapaghihintay ng kanilang, bakit ba kinakailangan na nilang maghintay? Kasi hindi naman pwedeng sabay-sabay silang ma-radiation, ma-check up yung mga cancer patients. Kaya yun po ang ating ginawa. Ano po? Kasi mga 2 o'clock pa na madaling araw, yung galing sa iba't ibang region, galing Quezon, Laguna, nakapila na doon. Mindoro ngayon, pagka nabagyo daw, yung tulda naman butas. Ay di may cancer ka na, basa ka pa. Oo nga po eh. Meron bang mas prone pa sa sakit yung bantay? Oo, nadaingan naman ako nung
isa kong anak na Lions din, na nurse doon. isa sa head nurse ng children's ward. Mami, gawan mo ng paraan. Ito po ang pinakakawaawa na dapat nating tulungan. Yan, So yun, naisip ko, hindi na muna ako magtutur ng isang taon. Kaya di ba? sinacrifice yung tour. Hindi na sumama sa sa international convention At saka marami naman ang nagpa-birthday ng kaunting cash na napadagdag doon. Plus yung mga ilalagay natin, may magbibigay ng silya. Yes. Aircon. May magbibigay ng aircon. Si Second Century magbibigay pa ng wall pan. So, kumbaga, marami pang nagbigay. ang pagtulong, Nagtulong-tulong lahat ang member ng Batangas marami na Crown. silang idinagdag doon sa May building. mga water dispenser, hot and cold, Yes. at saka madami pang iba. At saka hindi na po naghintay pa ng yung mismong gobyernong umaksyon. Oo, bagamat yun ay nasa premises ng government. ng gobyerno, Ay kayo na po yung nag-initiate para matulungan ng ating mga kababayan. Yan ang sinasabi ko kanina na where there's a need, there is a lion. At ang pagtugon nga sa ng cancer ay isa sa mga 5 global causes ng Lions Club International, lalo na sa mga bata, sa mga batang may cancer. At si Ma'am Ethel, isa kayong leader by example dahil yung anak ninyo na Leon ay nakita yung problema, nasabi po sa inyo at nagawan po kagad ng aksyon. Opo, at yun nga po palaging ko minsan, Mami, kulang po ng 5,000 yung bill. Ay, nako. Hi po sa ating mga Lion members diyan sa Batangas Lions Club, Batangas Medical Center. May po miyembro po tayo mga nurses din. Nangyayari yan. Alam mo ba, Gads, may mga nurses sa Batangas Medical Center na naging miyembro na din ng Batangas Crown Lions Club. Dahil nga nakikita nila na wala kayong hinihintay na may kailangan pang magkomandang ganito, isang lapit lamang sa inyo, hindi kayo sasagot ng oo o hindi, pero may darating na tulong. Yes. Oo, mayroon ng nurses dun sa Batangas Medical Ilan ba yun? 3 o 2? Tatlo. Ngayon, papaindak uli ngayon ng worldwide. Kasi, may mga, kumbaga yan nga, pag nakikita nila na may nangyayari, pag nakikita nila yung magandang serbisyo, ito ay parang nakakahawa. Itong magandang makahawa. Naka-head nurse sa buong MC. Opo. May domino effect. Ayun. Ayan, maraming head nurse. Pero yung pinaka-head nurse, naindakan na natin. Kaya, pag may pasyente doon, madali din nating naiikot. Yes. Dahil alam din po nila kung paano rin yung proseso ng gobyerno. Bagamat may tulong, medyo matagal. Yes, oo. Kaya bukod dyan, kumbaga ang serbisyo natin ay tuloy-tuloy. At bukod sa cancer awareness, meron pa tayong diabetes awareness kasi isa din yan sa tinututukan natin sa Lionism, ang pagtulong at maging alerto tayo sapagkat yung diabetes dati doon lang sa mga mayayaman. Ngayon ay kahit sino ay talagang dinadapuan dahil bukod sa namamana ay sa pagkain, sa lifestyle. Kasi minsan ang ating mga kinakain ay affected na lahat. So bukod dyan, pati sa environment, binabati natin sila sapagkat ang dami sa halos lahat ng mga projects. Alam mo ba, personal projects minsan o family projects, isasama mo yung serbisyo ng Lions Club. Sila nga ay developer. Pag nag-develop sila ng mga subdivision, kapag may pinutol ka at may mga nangunguna agad sa pagtatanim uli, paglilinis ng ilog, ng binabati ulit natin ang ating, ito yung binabanggit-banggit ko last episode, ng ating Second Century Ambassador sa kanyang kabubukas lamang na farm. Residential farm. Residential farm dyan sa... First residential farm Farmland. Homes sa Balayan. Sa Balayan, So, ano nga po yan? Saint Anthony Farm Homes. Saint Anthony Farm Homes. 1,000 square meter ang cut noon. Yun. So, yung pong ating mga nanonood na gustong mag-invest, gustong magkaroon ng magandang, masarap na buhay sa bukid, bukid na may access sa bayan. Yun po ang farmhouse ng Saint Anthony Farmhouse sa bayan ng Balayan.
kabubukas lang po last week na last Friday, March 22. Yun po ay bagong project ng ating second century ambassador. Siguro magtataka yung iba, ba't may mga second century ambassador? Alam niyo po, dito po sa ating mga Lions sa distrito, 2 lang yung mapalad na nabigyan ng ganyang pagkilala, titulo na pagiging second century ambassador. Ang ating past region chair, Auring Rialon, at saka si past international director, Michael So. 2 lang sila. Talagang namatay na kasi yung si Yukiko. So, 2 lang silang living ambassadors dito sa atin, sa distrito. Ang distrito po ay hindi lamang dito sa Batangas City, kundi ito'y sumasakop mula sa South Manila, down to Bicol region. Ganun po kalawak. Kasi si Stephen Sia. Governor Stephen Sia. Stephen Sia, nakasama. Kasi doon parang ito naging campaign. Parang nung Hindi talagang 100 years. Nung 100 years ng Lions Club. Opo. Second century ambassador, ayan ay yung ini-offer noong 100 centennial years ng Lions Clubs International. At sila ay nag-donate ng tigpa $5,000 sa Lions Clubs International. Lamang naman. Lamang po. Kaya sila ay naging second century ambassador. Katumbas na rin naman po yun ng 4 PMJF na ang 4 PMJF ay yun $5,000 din. Kaya nga lang nakuha yung title. Napakaganda, nung wala nang i-offer title. nila ay sumagot agad. Sumagot agad kami kasi yun in-offer nila na hindi naman namin alam na tatawagin kami may ganung second century ambassador. Basta in-offer sila na kung pwedeng mag-donate ng $5,000 kasi international naman yun. Katulad din ng MJF. Ang MJF, tumutulong ka sa buong mundo. Kasi yun ay foundation at yung kinikita nun, yun ang itinutulong. Kaya let's say nung pumutok ang bulkan noon, binigyan tayo agad ng aid ng international because of the MJF at Yun saka pong, second century ambassador. Pagka tayo po ay mayroon tinatawag tayong MJF, PMJF, yan. Yun Gads, halimbawa, ang isang sa Lions, pagka may campaign na ikaw ay mag-MJF o mag-PMJF. Ibig sabihin, magdadagdag sila ng kanilang donasyon sa Lions Club, International Foundation, Lions Club International Foundation, LCIF. Ito, yung idinodonasyon na ito ay yung kagyat na tugon ng international sa mga kagyat ding pangangailangan. Halimbawa, may pagputok ng bulkan. Yung undoy noon. At undoy. Pag may malaking problema sa isang localities, ang mga Lions agad nandun para tumugon. Merong kagyat na tulong galing sa international. Tinatawag na grant. Yun ang grant. Doon yun ang gagaling. Para kumbaga, sabi nga, ang tulong ay mas maramdaman ng ating mga kababayan dahil malaki. In the Philippines, buong mundo. Buong mundo yun. There are more than 207 countries and locations. Kumbaga, kapag po kayo ay inalok po ng ganyang title, mas maganda po na i-grab natin kaagad dahil hindi po natin alam ang mangyayari. Kung sakaling may sakuna, ang bilis na tulong. Kumbaga, bababa po. From international, bababa po kaagad. Ibinabalik sa atin. At priority po. Once lang nag-offer nung second century ambassadors kasi 100 years. Humabol, hindi na tinanggap. Ayun. Kaya sabi nga magaling yung alert agad noong Bagyong Hayan. Yan, sa Leyte. Alam nyo ba na ang naging grant ng LCIF ay $3 million? Ako noon ay cabinet secretary, kaya alam ko ano nangyari. Yun po ay para sa buong district. Sa buong sa Leyte. Sa Leyte. Hindi, ibig sabihin yung pinadaan sa district na para sa Leyte. Sa buong MD, Philippines. MD Philippines, opo.
Na ang namahala ay si Michael So, ang ating ID noon. At siya ang nag-manage, kaya sa Leyte, meron talagang Lions Home na magaganda, hindi kagaya nung ginawa ng gobyerno na talagang hindi iba ito talaga. Hindi matirhan. May class. Kumbaga, nabuo po nila pero hindi na napakinabangan. Ayan, oo. Oo, bawat mga barangay may mga 30 housing hanggang sa mabuo yan. Minsan gagawin nating bumisita doon sa Lions Home. Ayan Para makita natin. ang nag-manage sa mga Lions para hindi tayo madali ng mga alam nyo na ng ibang gagawa tapos drawing. So, ito ay hindi drawing. nakakatuwa, yung mga international grant na iyan, dun sa mga more challenging disasters at na kailangan ay naiibigay ng Lions Club International. Mamaya, pagbalik natin, ang sunod nating pag-uusapan ay yung ano ba ang mga challenges sa ngayon para sa pagbuo ng mga susunod na club at sa mga susunod pang magiging miyembro ng Batangas Crown Lions Club. Magbabalik po ang Huntahan at Kapihan sa Lions Den. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Nickel Asia Corporation. Finance Asia Gold Winner for Basic Materials Company Category, celebrating 15 years of responsible mining. Okay, what makes a good council? According to the academic literature, the following are indicators of what a good council is. Number one is it must have a code of ethics, a guiding set of principles that will influence behavior and evaluation of media performance. Number two is independence. So the council must be independent of any political or economic interference by outside forces. Number three, media support. It's very important that your colleagues, your competitors, your rivals will support you nonetheless because this is for the benefit of the entire media. Number four, complainant satisfaction. So complainants must be convinced that they have made the right decision by going to a media council rather than pursue legal action. And usually this is achieved by taking prompt action of their complaints. Number five, public support. So besides internal support, it's important for the media council to enjoy public support. But first, to achieve this, the public must be first aware that you exist, and that second, that you are the go-to option when problems arise. And number six, very, very important nonetheless, is funding. Your funding can be internal or it can be external, but what you should be careful about is that the funders will have no vested interest in the way you run things. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Shell Filipinas Corporation, kasabay sa pagsulong ng bawat Pilipino. Muli po ay kami ay nagbabalik dito po sa Huntahan at Kapihan sa Lions Den. Yes. At syempre, patuloy po ulit natin pinasasalamatan ang mga tumutulong sa atin para magtuloy-tuloy ang ating programa katulad ng Shell Pilipinas, Nickel Asia Corporation at San Miguel Corporation na para ang ating programa ay mapanatili natin sa mga susunod pang mga episode, at least kung ilan pang episode ang ating may ibigay. Hanggang tayo ay hanggat kaya ng ating katawan. Hanggat yan, oo. Siyempre, katulad din ng mga Lions, hanggat kaya at laging kakayanin, hindi pwedeng tumanggi. Di ba ba? Ay, kung tumanggi, ay
magti-30 years na ang charter president ay hindi na 45 years na ako sa Lions. ay 45 years na. Magti-30 years na Ako itong magti-30 years na. dahil ayan, dahil kayo ito ang ano, dahil Nung ako Lioness. dahil By virtue of the Lioness Microphone po. Conversion Program, naging Lions ako since na ako'y maging Lioness. 1978. tapos ang ating So, na-confirm na Opo. ako'y Lions na noon. 45 years. So, I received already the chevron of 45 years. yes. Opo. Ayan, napansin ko Hindi lang po basta. napansin ko lang po sa suot niyang vest. Paano niyo po nakuha yung napakaraming pin na nakalagay po sa inyong vest? Ano Ayan po, symbolism? ano po ba yung sinisimbolize niya? Yan po ba ay Kanya-kanya pong award yan. Opo, yan po ba ay nakukuha Hindi na naman kagaya lahat din nung nakalagay. yung bang sa Boy Scout na kapag may napagdaanan ka na isa activity ay Something bibigyan to mo that siya ng effect, ganyan? yung inattendan mo na mga international Ito yung isa conference. sa pinakamahalaga sa akin. Kita ko nga po, ang This laki-laki is pa. a leadership award from the Lions Club's International President. Yeah. Noong 2007, nabigyan ako dahil nung pag-organize ko ng Rosario, Batangas. At saka nagkaroon ng Excellence Award ang Batangas Crown Lions. Yun, oo. Ang iba naman ay memorabilia. Kaya Rose Rangers. Ang iba naman ay memorabilia ng mga club na naiitayo. Okay. Yung sponsorship, oo. Ang dami. Kanina, binasip na 45 years na si Second Century Ambassador ay isa doon sa sinasabi niyang virgin. Virgin sa Lion, Virgin nang mind. makuha Oo. ng Lions Club. Nang makuha niya at Ako'y virgin Oo. talaga. At simula nang matatag ang Batangas Crown, andito pa rin siya. Ang loyalty. Kasi inspirasyon ko yung Yes. Kailangan yun eh. Naging inspirasyon ko rin. Profile ng loyalty. Naging inspirasyon ko rin ang isang ang Lions, naging inspirasyon ko din kasi ginagawa ng isang tunay na leon ay not only giving, ini-educate natin yung mga tao na ating binibigyan upang matuto sila, lalo na mga bata. Ini-educate natin kung bakit kailangan magbasa, bakit nagkakaganito. Ini-educate natin sila bukod sa giving. Yes. At saka, ang isang sekreto ng isang tunay na leon, bukod sa loyalty, at hindi mo maiiwan kahit minsan nasa rough road ka ng ating samahan, hindi mo maiiwan, babalik at babalikan mo kung ini-involve mo ang iyong sarili. Yan, Yun ang sikreto ko, yun sa akin. Na kaya ko hindi maiwan-iwan ang Lions, naka-involve ako by heart and by my mind. Yes. At alam mo ba, Gads, ang lugar na kinatitirikan nitong Lions Den ay donasyon ng ating Second Century Ambassador. Donasyon. Oo. Kaya pagka siya ay kapag siya nagbabay, ito'y tatawaging Second Century Ambassador Aurora Rialon Memorial Building. At ang hall na ito ay tatawaging as Charter President Maria Estrella Recto Memorial Hall. Malayo pa yon. Malayo pa yon. Kasi sumumpa ng Club 90, at least 90. Kami nag-ano na ng Club 90. Mamay mapepektosan ako ng dalawang ito. Kasi we want to serve pa. Kumbaga kapag ano po pala din, kapag pumasok po kayo sa Lions Club, di po ba dapat ay kayo virgin, devoted, para palang madre. Kumbaga, yung devotion mo lahat, yung andun lahat na paglilingkuran mo itong club na ito, yung puso mo ay nandito, wala pong pinagkaiba. Totoo yun. Para ang dedication mo ay doon. Ikaw ang umanak, ikaw ang ganun. At makikita mo na talagang yung mga needs. Kagaya na lang nung COVID, talaga naiyak ako Yes, sa gabi. opo. Lalo na nung makita kong nagkang mamatay na ang mga doktor. Ay ang aking... Ay, may anak na doktor. May anak akong doktor. Alam nyo ba, wala kaming mabilihan. Tawag ako sa DOJ, sa DOH, kung paano ako makakapagpatahi ng mga PPE na hindi na washable. Opo. Na noon na may wala pang donation na disposable. Ay di naka-order ako ng 350 PPE.
At lahat ng ospital ay pinadalhan ko. Ang mga... Bukod doon ako din, gumamit ng PPE na yun. Binigyan ko ito, natatakot-takot, baka madali, wala akong partner. Nakakatuwa. Ang isang nakakatuwa, nung mag-lockdown, ay ang... PPE yan. Binigyan ko ng PPE. Isa sa, hindi maintindihan ko saan iikot doon sa Mindoro. Dahil siya ay nasa sa Pakalapan, pinadalhan ako ng ay biglang isang truck na nag-lockdown. Pinadalhan ako ng isang truck na vitamins. Saan ko ito dadalhin? Kaya ako na mismo, direct na namimigay. Ay ngayon, biglang nagsarado ang Oriental. Umikot din sa may Abrad Ilog. Pagpunta doon sa kabila, hindi din naman makalusot. Ay di, nakatakas din naman. Para makalusot hanggang papunta sa may Rojas. At pabalik sa Kalapan. Kumbaga parang nag-ano kayo, nagbangka kayo pa. Kumbaga nag-across. May dala akong sasakyan. May sasakyan. Sumakay ako sa Abra. Isa number ko sa Batangas ay biyaheng Abra. Sumakay ako ng Abra. Pagdating naman ng Bulalakaw, may checkpoint na uli. Checkpoint na, ayaw na magpapasok. Checkpoint sa bundok. Oo. Na-detain ang mga yan doon ng matagal. Ay, tumakas. one of the challenges, sabi nga, challenges sa serbisyo at tayo nga ay sabi. Baka ito yung mga COVID. Ang daming rough roads. Ang daming rough roads na dinadaanan, pero kailanman ay hindi tayo nag-isip tumigil. Kahit sa ang samahan, may ganyan mga challenges. Minsan ay interpersonal, business-related, o kung ano-ano pa, leadership issues, or kung ano-ano pa. Pero laging andun, pag ikaw ay committed to serve, ang lahat nun isa-set aside mo. Kasi ang lagi mong masasaisip, there are still many people na in need at relying sa iyong service. Marami pang umaasa. Sa in need, merong willing to serve. Ayan. Ay, masasayang ang ating oras kung tayo tututok sa mga rough roads na yan, doon sa mga kailangang mga issues na yan. Huwag natin sayangin ang oras doon. Ang ating isipin ay papaano natin maiihatid pa ang serbisyo sa ating mga kababayan kaya sila ay nanatiling naririyan. Dahil kung tutusin po pwede na na iligtas na yung sarili niya dahil pandemya. Andun, marami naghihintay, marami siyang dalang gamot na maaaring makatulong sa ating mga kababayan. Pagmamahal sa kapwa, yun yung unang namuo sa kanyang puso. Yes. Luto pa ako ng pansit dun Pansit na madami, bibigay ko sa mga frontliner. Sabi nung aking driver, ano gaho yung ginagawa ninyong iyan? Huwag mo akong pakialaman at yan ay bukal sa loob ko. Sa ngayon na may siyempre ating binabati ang ating president, the incumbent president ng Batangas Crown Lions Club. Wala didit iba kundi si President Ray Basa, PMJF, na patuloy ang kanyang mga projects, hindi lamang dito sa atin sa Batangas, kundi ganun din sa Mindoro. May mga projects sa Mindoro and even in Taisan na talagang andami, hindi tayo tumitigil. Tsaka lahat ng ating miyembro, they are willing to serve. Yes. Talaga willing to serve, willing to share. Ayun. Yung mga past presidents natin, lahat yung ating isasalang yung kumbaga sabi nga gems ng kanilang mga term, ating kukumustahin. Paano sila tagumpayan ang mga challenges at naiparating ang mga programa sa ating mga kababayan. Masyado na kayong matagal sa inyong serbisyo. Hindi pa ba kayo nauumay? Sabi, syempre, hindi. Pero sa kabila nito, may time pa ba sa love life, Tita Au? Meron naman. Yun ang energizer yun. May time. Tita Ethel? I love everyone. Sabi ko nga, may nagtatanong, mga diyan, sabi ko, wala na akong panahon diyan sa love na ganyan. Ang akin ay ang pagmamahal ko sa Lions at sa aking pamilya at sa serbisyo ko sa mga nangangailangan. Yun ang aking love. Dahil 21 years na po akong nag-iisa. Yeah. So, siyempre family. Ang pamilya, sabi nga, at yun nga, ang napakaganda dito, pwede mo dalhin ang pamilya sa pagsiservisyo. Ang kanya pong belated,
darling, late husband, ay siya ang unang lion. Kaya siya ay naging lion din. Si second century ambassador, ang kanyang asawa, lion din. Ang aking dalawang anak. At ang kanilang mga anak, ang mga anak ay pare-parehong mga miyembro ng Lions Club. Lions na mag-anak din sila. Yun nga po yung binabanggit ko sa kanina na kayo po ay mga leader by example dahil hindi naman po nila i-absorb yung mapasama sa ganitong organisasyon kung hindi po nila nakita na maganda yung naidulot hindi lamang po sa kapwa kundi lalo na po sa kanilang mga magulang. Ganon din yung being a lion, matuturuan mo din yung anak mo na maging mababang loob, maging mapagbigay at umunawa sa kapwa. Tsaka syempre, yan ang number 1 sa Lions din. Para maintindihan nila, bakit ba tayo nag-aabala? Oo nga. Ano ba itong pinagkakaabalahan natin? Hindi mo pwedeng sabihin, alay, ako busy sa Lion. Hindi. Kumbagay, magkakaroon sila ng direktang pagkamulat sa ginagawa natin hanggang sa sila mismo ay maramdaman nilang gustuhin nila ang pagiging miyembro ng Lion. Yung dalawa kong anak ay mga Leo. So, yun ang pagiging Leo naman, di kay sabi nga stepping stone. Kung paano ka yung isa kong kapatid ganun. So, ang pagkakaroon ng pagsasama mo sa iyong mga miyembro ng pamilya sa iyong ginagawa ay pagsasama mo sa kanila sa pagsiservisyo sa kapwa. At maintindihan din nila yung iyong ginagawa hanggang sa gustuhin na din nilang gawin. Pagtuturo din. Pagtuturo, oo. So, iyan ay yung mga domino effect ng iyong pagiging lion at ikaw ay, sabi nga, ay baka hawa. Dahil pagka ginagawa mo yan, may makakakita din sa ginagawa nila. Oo. Kahit daw may sakit, pag may sakit, sabi nung anak kong doktor, pagka naman sutil. sa Lions, walang sakit. So, napakaganda ng ating mga naging talakayan at kami po ay sobrang natutuwa. Nagkapasalamat kami sa panahon. Panahon na ipagkaloob ninyo sa amin para makasama namin dito sa ating programa at sa inyong mga i-share na mga kangay points kung may kaugnayan sa ating pagsisilbi sa ating kapwa. Ano po pa yung inyong gustong mai-part sa ating mga kababayan? Anong gusto nyong mai-share? Iwanang mensahe sa kanila. Tita Ethel. Ito ang aking mensahe. Sabi nga, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, to Him who prays should not perish but have an everlasting life. Yung love na ibinaba ng ating Panginoong Jesus para tayo ay tubusin sa lahat. Kahit yung katiting lamang na love ay maibigay natin sa ating kapwa-tao. Yun ang aking message na hindi naman natin kailangan yung big love, hindi natin kaya yung big love ng ating Ama. Pero kahit katiting lang yung gabutil ng mustasa, na maibigay yan. Ay makapagbigay tayo ay sabi nga maganda na ang ating may i-contribute sa daigdig nating ito. Sabi nga love. And yun ay voluntary love. Voluntary. Hindi yung pipilitin ka yung love na tulad ng ginawa ng ating si Panginoong Jesus. Yes. At kayo po naman, Tita Au. Ang akin naman ay sabi ng Panginoon, hanapin mo ang aking kaharian at lahat ng kulang idadagdag sa iyo. Yun. So pag may dinagdag siya sa akin, mai-share ko rin. Yun naman ang akin. Kaya tuloy ang paggawa ng mabuti at yun ang hinihingi ng Panginoon. Ang paggawa ng mabuti ay siya rin daan upang ang buhay natin, kung sakalit bumalik tayo sa Kanya, alam na at matutunto natin ang daan. Yes, nga naman. At syempre pa, Gads, pakihawak ang ating bibigay na konting alaala sa ating magiting na guest.
Wala na, may regalo. Maraming salamat Thank po you sa very inyong much. pagtutok sa ating programa at sabi nga ay walang hindi natin mai share sa ating kapwa kung hindi problema ang anong ating maibibigay dahil laging meron, laging ipoprovide iyan sa atin at lagi nating maiibahagi sa ating kapwa, di ba kagads? Oo, at kung ang Diyos nga ay hindi naman nagkulang sa atin, yun namang hindi rin naman natin masasabing labis yung binibigay sa atin. Oo. Lagi kulang at kulang pa rin. Pero makikita natin yung pagmamahal sa kapwa na manggagaling sa puso, maliit man yan o malaki, pagtulong pa rin yun sa kapwa. Kasi pag hindi natin naramdaman yung kakulangan, baka hindi natin maramdaman yung pangailangan nating laging naririyan ang Diyos para sa atin. Kaya yung pong kakulangan na yun ay hindi naman hadlang para tayo ay patuloy na magbahagi kung ano ang meron tayo. Ano po? So, sumain niyo po ang ika-5 episode ng ating programang Huntahan at Kapihan sa Lions Den. Happy Easter, magandang gabi.